Ang kwento niya sa akin ganito, doon daw sa lugar nila, yung isang bata raw na lalaki, 16 years old, nang rape daw ng isang 20 plus years old na babae, tapos nabuntis yung 20 plus years old na babae. Therefore, hindi naman mapakasal kasi nga minor yung isa, parang ang nangyari, since nabuntis, pinabayaan na lang daw kasi hindi din naman daw makukulong. Ang sistema ganito, nang rape din daw ulit, tapos ang ni-rape 14, 15 years old na babae naman. Yung 14, 15 years old na babae, hindi na rin, parang binaliwala rin na, hindi na rin masyado atang nakasal kasi parang jowa-jowa niya ata or something like that. Tapos na-rape niya, hindi ko alam kung rape pero rape ang sinabi sa akin. Since jowa, hindi natin masasabi, di ko rin alam, no? Tapos hindi na raw kinulong kasi daw minor yung 16. Pagka ikaw ay makakarinig ng gano'n, no? 16? Minor pa ba yan? Di ba? Yung pag, lalo na yung pag yung mga nakatatanda, 16? Bata pa ba yan? Diba? Naku, may buhok na yung ano yan. Diba? Ganun ang nasa isip natin, no? Kasi ang nasa isip, lalo yung mga nakatatandang katulad ko, pag may buhok na yung ano, hindi na bata yan. Tapos ganito, bakit hindi kinasuhan? 16. Paliwanag ko sa inyo, ha. Doon sa juvenile pangilinan law. Pagsisihan tuloy yung masasabi ko. Grabe. Pinagsisihan na kasi natin yan. Ganito. 15 below, hindi pwedeng kasuhan ng kriminal. Hindi siya pwedeng kasuhan ng mga criminal cases. Pero, pwedeng madagot yung mga tao na may kaugnayan sa kanya ng rekta. Halimbawa, yung nag-aalaga sa kanya. Halimbawa, kung ginawa niya yung krimen tapos nandoon siya sa loob ng school. O kaya, yung lolo't lola kung wala yung nanay at tatay. Pero natural, primary, yung nanay at saka tatay. Pwedeng mapanagot sa ginawa ng bata. Kaya lang, civil liabilities lang. Ano ibig sabihin civil liabilities? So, pwede silang magbayad, dandanyos, ganun. Hindi ko lang alam kung pagka nakapatay, katulad ng nangyari doon sa school. Kasi hindi nga sila pwedeng kasuhan ng kriminal. Parang unfair, no? Kasi pinatay mo yung isang bata tapos pagdating ng ganyan, no? Ito ang disadvantage yung ginawa ni Pangilinan Law na yan. Since hindi pwedeng kasuhan ng kriminal, syempre yung magulang nung pinatay na bata, ang iisipin nung ganti-ganti na lang. 'Di ba? Parang ganoon ang gagawin nun eh. Antayin ka namin diyan sa labas. Manda-handa ka, parang gano'n. Kaya ngayon sa news, nakita ko nung kailan, sinabi ng pulis na pinoproteksyonan nila yung nakapatay na bata. Kasi 'di ba, may mga tao daw sa labas na nag-aantay. Yun yung disadvantage nun. Kasi nga hindi siya pwedeng kasuhan ng kriminal. Napaka-unfair naman. May pinatay eh. Ngayon, ito yung kaduktong niyan ha. Ngayon, pag 15 above naman, 'di ba? 15 above, 15, 16, 17, 18, up to 18 ha. Pwede siyang makasuhan. Pero may something na dapat gawin. Halimbawa, iimbestigahan. Pag inimbestigahan, usually DSWD o social worker magi-interview diyan. Pagka nalaman ng social worker o DSWD na yung bata alam niya yung ginagawa niya at alam niyang mali yung ginawa niya at parang wala siyang pagsisisi o no sense of remorse doon sa ginawa niya, pwede na siyang makasuhan. 'Di ba? Yon ay 15 to 18. At pwede na siyang maitrato as an adult. Pero kapag halimbawa naman, 15 years old, 15, 16, 17, pero parang sa kanya, bugoy-bugoy pa, hindi naman niya alam na masama pala yun. Meron ba nun? Di ba? Meron ba nun? Kung regular na tao, di ba? Mapapaisip ko, meron ba nun? Hindi niya alam. Sa panahon kasi ngayon, di ba? Itong Pangilinan Law na yan, parang hindi na applicable. Kasi yung 10 years old nga, nangaharbat na sa 7-Eleven, sa McDonald's nangaharbat na, yung mga nagbubukas ng pinto, tapos kapag hindi mo bibigyan, duduraan ka, di ba? Yung mga ganun, 10 years old, 9 years old. Kasi sino pa kaya yung 15, 16? So bakit kailangan pa, para sa akin, bakit kailangan mo pa i-social worker? May isip na yun. Sobra may isip na yun. Marunong na nga manood ng ng porn. Di ba? Nanonood na ng porn yan. Alam niya na yung mali at saka tama. Kasi naku, imposible na masabi mo na walang kamuwang-muwang. Lalo na sa panahon ngayon. Kasi panahon tayo ngayon na social media, well-informed ang mga kabataan. Unlike na lang, yung kapanahonan namin, pwede pa yun. Yung 16, 17, 18. Pwede pa kasi yung panahon namin, naliligo pa nga yung 15, 16, 17 ng hubot-hubad sa kalsada, sa ulan eh. Walang malisyahan eh. Kaya pwede, applicable yun. Pero ngayon, hindi na. Ang agang nagmamature ng mga kabataan ngayon. Yung 14 nga nakakabuntis na. Diyan somewhere. Nakabuntis na 14 years old na lalaki, bata, nakabuntis ng 18. Paano mo sasabihin walang kamuwang? Kaya yung sinasabi ko, dapat yan, di ba, doon sa isang vlog ko, sabi ko, dapat yung Pangilinan Law na yan talaga, since nakaupo naman siya ngayon, dapat i-adjust niya na yan. Dapat baguhin niya na yan, kasi hindi na applicable yan. Tapos, di ba, ang sabi ko nga doon, gumawa na lang ng facilities. Kung ayaw nilang isama sa matatanda, dahil kriminal naman talaga at pumatay, imposible
imposible hindi niya alam na bawal pumatay. 'Di ba? Si Raulo na lang yung magsasalita na hindi alam ng bata na nakapatay siya at bawal yun. Naku, imposible yun. kahit pa yung 30, kahit pa yung 10 years old, imposible hindi niya alam yun. Kaya nga lang, since nandiyan na yung batas, so might as well, kailangan sundin mo kasi na-ratify 'di ba? Pero ayan na nga, 'di ba pinaglalaban na nga ni Robin, iba pa gusto na nilang ipa-adjust yung batas kasi nga, 'di ba? Sa totoo lang na makikita mo, 'di ba? Dati may lumabas sa internet, sa social media na yung mga 14, 15 na mga estudyante na mundok kasama ng mga, 'di ba, mga kaliwang grupo. Oh, tapos may mga dalang baril. Paano kapag binaril ka ng mga 'yan? Napaka-unfair naman na sasabihin ng batas na 'yan na hindi sila pwedeng managot. At babayaran ka lang ng danyos. Sus, may yung mari-mari na yung sinasabi ko. Kaya nga, yun sa sinasabi niya na ng rape, tapos 2 beses pang ng rape, tapos 16 years old, eh, pag yan ay hindi talaga kinasuhan, kasalanan ng mga pulis diyan sa inyo. Kasalanan ng mga yung mga nagpapatupad ng batas. Hindi na siguro nung bata. Kasi yung bata parang sinasamantala niya lang kasi nasa isip niya minor pa siya, wala pa siyang 18 Pero dapat gawin ng mga nagpapatupad ng batas yung trabaho nila. Dapat ikulong, hindi na maikulong, i-detain o ilagay sa DSWD, i-refer sa tamang ng gobyerno, sa ngayon ng gobyerno na pwedeng humandle ng mga ganyang kaso na tungkol sa juvenile, o di ba? Ay nako, Diyos ko, alam mo malaking usapin to, pero para mawala yung usapin na yan, since we are in the era where technology at saka information is so basic, naku, konting pindot-pindot mo lang may malalaman ka na, kaya imposible na yung sinasabi talaga dyan sa batas na yan na walang kamuwang-muwang ang isang bata. Oh, di ba? I think dapat na talagang i-adjust. Kayo, ano nasa isip niyo?